Okay, good day sa lahat. So, welcome sa LDM2 kung saan tayo ay gagawa na ng ating teacher's portfolio. So, ang portfolio to ay naglalaman ng ating MOB's artifacts. So, unang requirement, dapat meron tayong cover page. So, bahala na kayo kung anong gusto nyong design o layout o kung gaano kayo ka-artistic. Ayan. So, pag meron na kayo nito, siyempre dapat may pangalan, pwede nilagyan ng school logo nyo, at kung kanino ipapasa. Yan, gaya ng nakikita niya. Then, susunod na page, dapat meron siyang table of contents. So, pwede nilagyan ng page number. So, meron lang tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 artifacts na i-accomplish. So, namely, individual learning monitoring plans. Yan, kung anong page. Yan. So, ganito. Ito na mismo yung laman. Okay? Then, next page tayo. Yan. Katapos ng table of contents, yun na. Yung mga, ipapakita na natin yung mga required artifacts. Okay? Yung sample na mismo. Talagang actual example. Yan. Okay. So, una, ilalagay natin yung unang name ng artifacts. Ano ba? Yung Individual Learning Monitoring Plans. Yan. Tapos yung kanyang PSST. Yan. Professional Standard Strand. So, dito nakalagay, learners, gender, needs, strengths, and interests and experiences. So, dito yung mga larawan na nagpapakita ng standard natin, na professional standard strand. Okay? Then, yung sa mga larawan na to, lalagay naman natin yung description, yung annotation natin. So, anong dapat nakalagay sa ating annotation? So, dito daw sa annotation, you may include 2 or 3 ILMPs to show the improvement you made in creating ILMPs. Highlight in the annotation the parts of the ILMPs in which you made adjustment. The ILMPs could be for the same student or for different learners. So, maliwanag po yan yung ating annotation. Yan po yung bibigyan natin ng focus sa ating annotation regarding sa mga image na inattach natin dito. Okay, so 2 o hanggang 3 na ILMPs. Next na artifacts ay about lesson plans. So, pag sinabi natin lesson plans, depende kung gaano tayo kabata o ka-senior sa ating pagtuturo. So, pwede tayong maglagay ng DLP, DLL, or Weekly Home Learning Plan, o Weekly Learning Plan, o Weekly Lesson Plan, or pwede rin yung Lesson Exemplar, at mga katulad. So, para sa artifacts na to, gagamit tayo ng PSS na learners in difficult circumstances. So, base sa standard na yan, ilalagay natin yung mga imahe. Okay? So, tingnan natin yung magiging annotation natin dito. Yan. So, in the annotation, i-highlight down natin yung parts ng lesson plan kung saan nagkaroon tayo ng adjustment. Pwedeng sa competencies, pwedeng sa learning objectives, pwedeng sa performance tasks, or sa learning outputs. So, yun po yung i-highlight natin sa annotation. Siyempre, kung ano yung i-highlight natin dito, dapat yun na rin ang ilalagay natin mga imahe dito. Yan po. Yan po yung artifacts number 2. Dumako naman po tayo sa artifacts number 3. Okay, so artifacts number 2 pa rin tayo. Kaso nga lang, dahil marami siyang strand, uulitin lang po natin hanggang sa makumpleto natin yung mga strand. So, dito, same artifacts pero iba ang kanyang strand. Dito naman, ang strand naman dito ay planning and management of teaching and learning process. Ayan. So, dito, yung imahe natin ay nakapokus din kung paano natin i-manage ang ating learning process. So, pwede yan dito sa pag-iisip ng mga competencies. Pwedeng sa yung mga learning objectives natin.
pwedeng sa learning outputs. Yun yung bibigyan natin ng concentration. Mamimili lang naman tayo dyan. Okay? Okay, next. Ayun, same artifacts pa rin, pero this time, another instance ulit. Learning outcomes align with learning competencies. O, dito, bibigyan pansin natin yung mga outcomes, yung learning outcomes. So, dito sa annotation natin, so, dun tayo sa yung mga performance tasks, learning outputs, ang i-show natin ditong mga imahe. So, doon na rin natin bibigyan ng pansin. Yung atake natin sa ating annotation, yun na rin. Okay, so maliwanag na po tayo dyan. So, dumako tayo sa pangatlong artifacts. Hindi pa pala natatapos yung pangalawa. Ito pa rin pala tayo sa pangalawa. Lesson plan pa rin. Under ng lesson plan, ang kanyang strand ay design, selection, organization, and utilization of assessment strategies. So, dito naman, nakapokus ito sa assessment. Yung mga mga assessment na binibigay natin. Paano ba natin pinaplan to? Sabihin, yung annotation natin dito ay nakapokus dun sa mga assessment strategies natin. Okay? Kung dito ba gumagamit tayo ng multiple choice, gumagamit tayo ng online assessment, o gumagamit tayo ng PowerPoint assessment, o ng paper type assessment. O bahala na kayo kung diskarte nyo. Okay. Okay, ito na. Dumako na tayo sa pangatlo. Ito, totoo na itong pangatlo. So, name of artifacts, teacher-made or modified learning resources. Ayan. So, dito naman, alam na natin, pag sinabing modified or teacher-made, so, tayo mismo ang gumawa nito using ICT. So, alam naman natin na mga bata ngayon ay kailangan ng mas maraming learning resources bago mag-seek in, mag-sink in sa kanilang mga isipan. So dito, yung annotation natin, yung mga imahe natin ay may kinalaman sa mga teacher-made learning resources natin. Pwedeng sariling gawa natin or pwedeng sinerge natin sa kay paring Google at iniligay natin sa ating mga GC, sa ating FB group, or pwedeng sa Google Classroom, at kung ano-ano pa. So dito naman, ang bibigyan nating highlights ay i-compare natin, i-highlight or compare the parts of the learning resources where you made adjustment. Papakita lang daw natin yung mga adjustment natin doon. Okay, so pang-apat na artifacts. Hanggang 5 lang po tayo dito. So pang-apat na tayo, name of artifacts. Certificate of Participation in any Professional Development, in short, or PD activities. Ang ating strand ay professional links with colleagues. Ayan, alam ko naman ngayong time ng pandemic, napakarami natin kaliwat ka ng seminars, online seminars ang ating pinag-atinan. So dito, maglalagay lang tayo ng 2 hanggang 3 PD activities natin. Tapos yung annotation natin, i-explain natin whether yung mga inatinan natin ay kasama sa ating professional development goals. Maalala nyo yung ISAT natin. Kung mapaalala nyo yung ISAT natin, yan, dun nyo makikita yung inyong development plan. Okay? Yan. And how you applied what you have learned in your work as a teacher. So, yan po. So, yan po yung pang-4. Dumakon tayo sa pang-5. Hanggang dito lang tayo. Kaya nga, sabi nga nung sa vlog na sa video na pinanood natin, 2 oras nga lang daw natapos niya. So, ito na yung ating Okay, so pang-4 pa rin pala siya. Mayroon pa siyang isang strand. Okay, certificate sa participation in any professional development activity. So, ang isa pang strand na available ay professional development goals. So ayan, bistahin niyo yung inyong ISAT. Yung sagot niyo sa ISAT para malaman niyo kung yung inatinan niyo ba mga professional development na training, mga online training ay pasok. Talagang na-cultivate yung ating pangangailangan as a teacher ngayong new normal. Okay? So yan yung pang-4. Tingnan natin kung yung next na slide ay pang-5 na. Okay, so ito na yung pang-5, yung reflective summary. Ayan.
Sa reflective summary, meron siyang strand na professional reflection and learning to improve practice. So dito, ito na yung lahatan nating summary o yung pinaka-reflection natin. From artifacts number 1 hanggang artifacts number 4, dito na. Ilalaban na natin, itotodo na natin ang ating reflection. O dito, meron na tayong deep analysis and synthesis of our experience. So yun ayan maliwanag yan Show deep of analysis and synthesis of this experience yung paggawa natin nitong nung LDM2 artifacts. Anong masasabi natin kung mayroon ba tayo talagang learning na naipasa, na-inculcate, hindi lang sa bata, kundi sa ating mga kapwa guro at maging sa ating pagsasabuhay bilang isang guro. Okay, ito naman susunod na slide ito naman ay para dun sa kung kayo ay nagtuturo ng madrasa or may alive kayo o ALS kayo. Ayun, kung ALS kayo, madrasa alive, ito ang inyong gagamitin naman na mga artifacts. Okay? So kung hindi kayo kasali dito, hindi nyo na kailangan i-tackle to. Okay? Pero kung halos same lang din yan nung sa taas. Okay? So, sana ay may mapulot kayo dito. So, hanggang dito na lang at maraming salamat.